Kunyari sila ay anti-corruption, BBM resign, Sara resign. Bakit? Kasi gusto nila ang pumalit ay na sila ay ma-accommodate. Ha? Magaling yung mga yan sa paglilin lang eh. Yung mga taong yan eh. Yung mga sinasabing makabayan daw, hindi naman makabayad naman. Oh. Oo. Ito mo, anong ginagawa nila ngayon? Oh. Sip-sip naman sila kay Senate President Win Gatchalian. Naglabas ng retrato kasama si Win Gatchalian. Oo, di ba? O kasi nakapagpa-picture. Baka makasilat si Win Gatchalian biglang maging Pangulo kung papag-resign ninyo si Pangulong Marcos, pagre-resign ninyo si Sara Duterte, sinong papalit? Senate President. Kaya ngayon pa lang, sip-sip na kayo para tuloy ang ligaya nyo sa mga benepisyo nyo sa gobyerno. Huwag nyo kami paglulukuhin. Yung pala yung target nila? Oo, hindi naman lahat maloloko nyo di ba? Marami namang matatalino na alam yung mga banat nyo. So nasa linya ng ating komunikasyon. Ikaw na magpakilala. Ang ating gwapong Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Hello, good morning, sir. Good morning, Chairman. Oo. At nagdadrive yata kayo. Ayan na siya. Nasa office na. Hindi. Ano yan? Litrato lang yan eh. Ano naman yan? Meron ba naman? Nagsasalita. Hindi gumagalaw yung bibig. Pambili. Yes. Niloloko. Ventriloquist. Anyway. Chairman, papunta ka na ba sa EDSA? Pupunta lang po Laguna boss. Tapos pupunta pong EDSA po. Ay, okay. Malayo-layo ng ikot nyo. Laguna bago EDSA. Medyo palayo yata yun ha. Oo. Opo. Anyway, Chairman, anong nakikita nyo? Anong analysis nyo rito sa nangyayari ngayon na mukhang spontaneous na pagtitipon-tipon ng ating mga mamamayan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio? Yes. Yes po. Actually, napakinggan ko po yung spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Tama po yung sinasabi niya na selective justice is injustice. Di ba? Tama po. Si Senator Marcoleta po kasi ibinoto ng taong bayan last year. Tapos bigla na lang kung ano nakakaso sa kanya, planter. Wala naman siyang ninanakaw sa taong bayan. Kaya nga po anong tingin nyo? Ito ba ay bahagi sa tingin nyo, Chairman, ng pagmamaniobra na may kinalaman sa na darating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ng Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte sa Senado at sa lipunan. Katulad nung na-experience natin last year, tayo po sa Duterte Party List ay nanalo ng 3 seats sa Kongreso. Bigla na lang sinabi ng COMELEC na merong kaming kaso 6 years ago. Tapos hindi kami pinaupo. Pero yung nagkaso sa amin, Kabataan Party List at Gabriela, kahit sila ginasuhan ng gobyerno, ng AFP, nakaupo naman sila. Yun na, selective justice is still injustice. Naman, totoo yun. Oo. At ano po tingin nyo? At dito naman sa pagiging state witness nitong si dating Secretary Bonoan, ito ba ay para sa inyo ay tamang ginawa ng ombudsman? Sabi ko, ba't gagawing state witness kung siya yung taga-maniobra rin ng mga ng mga klase papunta sa mga kongresista. Opo. Kaya nga po, tama po kayo. Lahat ba ng big fish na kasali tapos magde-declare na magkikwento sila, state witness na lang. Tsaka mag-iisang taon na po ang inuuna. Etong mga puro, kunyari yung kay Senador Robin Padilla, sasabihin, obstruction of justice. Kaya nga, oo. Ito Senador Rodante Marquez, may nag-donate sa kanya sa kampanya, tapos sasabihin, plunder. Ano ba yun? Kaya nga, nakakatawa Anyway, di po ba, Chairman, kayo ay isang military reservist? Yes po, sir. Oo. Sir, sa inyong pananaw, anong sentimiento ng ating men in uniform tungkol dito sa nangyayaring pagnanakaw sa ating bansa? Alam nyo, bilang chairman ng Duterte Youth Party List, kaya natin sabihin yan na nung isaon po, ang pinakabinoto ng ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting number 1 out of 150 na party list ay Duterte Youth Party List. Isipin nyo yun, sumasaludo kayo sa commander-in-chief nyo, tapos etong si Duterte Youth ang bumabati ko sa commander-in-chief nyo.
ginawa niyo pang number 1 yung Duterte Youth Party List. Ibig sabihin, yun ang silent na sentimiento ng ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Pangalawa po, Opo. ayaw rin siyempre ng ating mga pulis at sundalo yung pakikipag-alyato ng mga nasa House leadership at nasa gobyerno Opo. sa mga makakaliwang kongresista. Dahil itong makakaliwang kongresista, sila ang tumutulong sa teroristang NPA na pumatay ng pulis at sundalo. Tapos, sila ang taga-file ng impeachment labang kay Sara Duterte. Sila tong nananahimik sa flood control scam. Sila tong kamerienda, kasamahan Taga-imbestiga ba? administrasyon. So, yun ang sentimiento ng ating mga pulis at sundalo. Hindi lang sila makapagsalita, pero ayaw na rin ng mga ganyang pangyayari po. Kaya ibinoto nila bilang number 1 sa Pilipinas ang inyong Duterte Youth Party List. Yan, opo, tama po yun. Anyway, Chairman, ano pong panawagan nyo sa ating mga kababayan na ngayon ay dumadagsa na po doon sa Nakikisa. EDSA upang ipahiwatig ang kanilang pagkadismaya dito po sa nangyayari, hindi lamang na pagnanakaw, hindi lamang cover-up, kundi yun pong pagtuligsa, pangharas, paggigipit sa mga tao na siya po ang mga nag-i-expose nitong mga anomalyang ito. Yes po. Suportahan po natin ang ginagawang hakbang ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo. Sila talagang pinagnilayan nila yan, pinagdasal nila yan, at sila'y nananawagan lamang ng accountability and transparency po Opo. sa ating bansa. Noong isang taon pa, ganyan ang kanilang ginagawa. Ngunit Ay, Chairman, opo, medyo nawala po kayo. Pwede pong pakiulit. yes po. Ang sabi po natin, suportahan po natin ang hakbang na ginagawa po ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo. Opo. Dahil yan po ay pinagnilay-nilayan nila, pinagdasal nila yung ganyang hakbang for transparency and accountability po sa ating gobyerno. Hindi po yan basta religion lang. Sila po ay kababayan nating Pilipino na nananawagan ng mga plunderer sa bansa ay makulong, nananawagan ng accountability kahit ano pang posisyon mo sa gobyerno, at nananawagan na sana naman pagtulungan natin itong palubog na nating bansa ngayon. Talaga namang credit rating ng ating bansa, binababa na ng buong mundo. Yung mga tulong ng ibang bansa sa ating bansa, itatanggal na nila kasi alam na nilang kakukurakutin ng ating gobyerno. Ang piso bumaksak, ang stock market bumaksak, ang mga pera po ninyo na nilagay ninyo sa SSS, GSIS, sa ginto, ay hindi po nang matagal, sa PhilHealth, binenta po isa-isa at mga properties po natin, ano po pupuntahan natin? Kaya samahan po natin ang ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo dahil matagal po nila Opo. na paano puntipon ang mga Pilipino sa kaayusan ng bansang ito po. Okay, thank you very much. At maaasahan po ba namin ang pagdalo ng Duterte Youth Party List members sa EDSA? Yes po, bilang kinatawan ng 2.4 million na Pilipino na nananawagan ng pagbabago sa bansa, tayo po ay pupunta po doon. Okay, maraming salamat. Anyway, Salamat po. kita-kits, Chairman. Yan po ang tinig ni dating National Youth Commission Chairman at Chairman ng Duterte Youth Party List, si Chairman Chairman Ronald Cardema. Yon. Yun nga. Pero Babalik- attorney, Oo. may pakiusap tayo na sana yung mga grupo na nandyan, wag silang masyadong mainit ang ulo. Minsan kasi wala tayong masasabing tama kapag mainit ang ulo. Ay, di, mapayapang paraan to. Kasi may ng- nag-aaway-away na raw doon. Hindi ko alam, Eh, baka huwag kang- parking yun. Huwag kang maniwala dyan, di mga disinformation. Ayun. Sino ba yung site na yan? Ako, duda ako sa mga nagsasabing ganyan Ayun. eh. Naku Walang, naman, oo. walang kaguluhan na Wala, nagaganap. Ayun. yan. Ayon dun sa mga informante natin. Puro disinformation na yan. Nagpapadalang Kaya nga, Yan. expect mo na lahat ng kasinungalingan ay ipapalaganap ng mga gustong manatili ang katiwalian. Happy 1.9K live viewers sa Yan. DZAR YouTube! Okay. At eto po, mabalik tayo sa bangus. Ano ba yung bangus? Kinunuan! Ano ba yan? Napaplag na tuloy talaga. itong tagadagupan ng mga bangus na ito eh. Oo, anyway. Eto, unang-una sa lahat, bago ka maging isang state witness, dapat
yung testimonya mo ay absolutely necessary. Ibig sabihin, kung wala yung testimonya mo, ay walang mako-convict o makukulong. Suriin po natin, Ayun. kailangan ba yung testimonya ni Secretary Bonoan? Tingin ko hindi. Bakit? Hindi na. Ang dami na pong state witnesses na Ayun. mga district engineers, di ba? Di ba? Si Hernandez, etc. etc. Oh, happy 2,000K live viewers Yeah, sa oy. DZR Yan, thank you, YouTube. guys. Oh, ang dami na pong ebidensya. Ang dami ng ebidensya. Nandyan na yung kitang-kita naman natin yung mga ghost projects. Meron ng investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Opo. Bakit kailangan pang isang cabinet level ang mag-testify? Alam nyo, Ginoong Remulla, huwag nyong pinapaasa ang taong bayan. Sana hindi ito palusot na naman ninyo. Kasi kapag cabinet level na ang iyong state witness, common sense, dapat yung mas mataas sa kanya No? ang maituro niya para hindi siya ang most guilty. Kasi number 2 na requirement po sa batas, hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kung kinukuha nyo si Bonoan, dapat may mas guilty pa kay Bonoan. Sa posisyon niya. O sinong mas guilty dyan? Wala akong nakikitang mas guilty pa kay Bonoan kasi siya yung hepe ng department. Huwag mong sabihin, wala kang alam, nagnanakawan na dyan. 3 taong nagnanakawan sa ilalim ng departamento mo. Nandyan ka, wala kang alam. Napakamangmang mo naman. Parang Anong ginawa dati. mo dyan? O, di ba? Parang dati, inamin na yan eh. Kaya nga, ibig sabihin, isang mangmang ang nilagay ni Pangulong Marcos dyan sa DPWH at wala kang alam na nanakawan. Ngayon, kung ikaw ay merong alam, ibig sabihin, merong above you. Dapat, ang ituro mo dyan, 2 lamang naman ang nakikita ko, mas mataas kay Bonoan. Unang-una, yung mga si Speaker Martin Romualdez, dahil speaker yon. Number 2, yung mga senador at mga congressmen sapagkat mga elected national officials yon, lalo na yung Yun na. senador, national ang constituency niyan, di ba? Number Sabit na. 3, ang Pangulo na mismo. Wala nang iba Ngayon, kung secretary ka, tuturo mo yung district engineer, regional engineer, undersecretary, kamote yung style na yan. Baliwala. Dapat yung mga mabababa nagtuturo sa mas matataas. Bakit ituturo mo yung mas mababa sa'yo? Meron na ngang ebidensya doon sa mas mababa sa'yo. Meron na ngang mga umamin doon. Meron na nga nagbalik. Sino ba? Ang problema kay Remulla, hindi transparent Di ba? Hindi niya sinasabi sino bang ituturo nito. Dapat malaman. Di ba? Number 2. Dapat walang ibang ebidensya. Di ba? Kaya kasama yun sa absolute necessity. Di ba? Ng testimonya niya. Okay. Dapat ay walang ibang ebidensya na magko-convict dun sa mga ituturo niya. Kung meron, hindi pwedeng ikaw ay maging state witness. Ayun. Dapat ikaw lang at wala ng iba.